Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 32 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos ang isang matindi at emosyonal na laban ng pagsasanay nina Arthur at ng kanyang ama na si Reynolds, nagtipon-tipon ang pamilya sa hapagkainan kung saan mabilis na nagbago ang atmosfera mula sa tensyon tungo sa kasiyahan at mainit na pagtanggap. Lasing na si Vincent, matagal ng kaibigan ni Reynolds, nang malakas niyang ibinagsak ang kanyang tasa sa mesa habang namamangha sa potensyal ni Arthur at buong sigasig na sinabing napakaliwanag ng kinabukasan nito. Si Reynolds, na may ngiting puno ng pagmamalaki, ay marahang hinaplos ang ulo ni Arthur at ibinahagi na alam na niya ang pambihirang kakayahan ng kanyang anak mula pa noong 3 taong gulang pa lamang ito at nagising na ang kapangyarihan nito. Laking gulat ni Tabitha, asawa ni Vincent, dahil karaniwang sa mga kabataan lang sa kanilang teenage years nagigising ang ganitong uri ng kapangyarihan. Si Alice, ina ni Arthur, ay nagkwento na sa unang paggising ni Arthur ng kanyang kapangyarihan, nasira nito ang malaking bahagi ng kanilang bahay. Natawa si Reynolds sa alaala at tinawag pa itong magandang alaala, habang ang bunsong kapatid ni Arthur na si Eleanor ay nag-aalala sa pamumula ng mukha ng kanilang ama dahil sa alak. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, biglang iminungkahi ni Vincent na ipasok si Arthur sa Xerus Academy, ang pinakatanyag na paaralang pang-magic sa buong kontinente. Nag-alinlangan si Reynolds dahil 8 taong gulang pa lamang si Arthur, malayo sa karaniwang edad ng mga pumapasok doon. Ngunit sumang-ayon si Tabitha sa ideya at nag-alok pa na sila na ang magpapaaral kay Arthur upang hindi na ito maging pasanin sa pamilya. Si Alice naman ay nagdalawang isip, pakiramdam niya ay sobra na itong utang na loob lalo na sa lahat ng naitulong na ng mag-asawang Helstea sa kanila. Isa pa, duda rin siya kung tatanggapin ng paaralan ang isang batang kasing bata ni Arthur. Ngunit ibinunyag ni Vincent na may koneksyon siya sa direktor ng Xerus Academy at baka matulungan nila. Sa gitna ng kasabikan ng mga matatanda, mahinahon na nagsalita si Arthur. Paalalang ito ay tungkol sa kanyang kinabukasan, kaya nais niyang ipahayag ang kanyang opinyon. Hiningi niya ang ilang araw upang makasama muna ang kanyang pamilya bago magpasya kung handa na ba siyang muling lumayo para sa pag-aaral. Sa mga sumunod na sandali, nagkaroon ng mas tahimik at emosyonal na muling pagkikita si Arthur at ang kanyang mga magulang. Humanga si Alice sa kung paano naging isang gwapong binata na si Arthur, habang tiniyak ni Reynolds na anuman ang kanyang lakas o pagbabago, mananatili siyang kanilang anak. Pinag-usapan din nila ang pagkakatuklas na isa si Arthur sa mga tinatawag na Deviant Mage, isang napakabihira at makapangyarihang uri ng salamangkero, at may potensyal na maging isa sa pinakamalalakas sa hinaharap. Ngunit ayon kay Reynolds, ito ay pangalawa lamang sa pinakamagandang balita ngayong araw, ang muling makasama si Arthur ang pinakamahalaga. Nang tanungin siya ng kanyang ina kung gaano na siya kalaki para sa halik sa pisngi bilang paalam sa gabi. Si Arthur ay walang nagawa nang makita ang lungkot ng kanyang ina, kaya agad niya itong hinalikan sa pisngi at sinabi kung gaano niya na-miss ang mga magulang nito. Bago matulog, pinag-usapan nila ang plano na mamili kinabukasan kasama si Eleanor, para makabonding silang magkapatid. Habang si Arthur ay naghahanda ng matulog, pinaalalahanan siya ni Reynolds na huwag masamain ang kasabikan ni Vincent, na ito ay nanggagaling sa magandang hangarin. Tumango si Arthur bilang tugon. Sa pagbabalik sa hapagkainan, muling sinabi ni Arthur na nais niyang maglaan ng oras sa kanyang pamilya bago magpasya tungkol sa Xerus Academy. Agad na sumang-ayon si Vincent na pagtantong masyado siyang nagpadalos-dalos. Pag-alis niya mula sa hapag, naglakad-lakad si Arthur sa pasilyo, hindi sigurado kung saan pupunta, hanggang sa matagpuan siya ni Lilia, anak ni na Vincent at Tabitha. At inakay siya palayo sa mga imbakan patungo sa isang mas komportableng lugar sa kanilang bahay. Dinala siya ni Lilia sa isang silid kung saan naroon ang ilang kasambahay na nagpapahinga. Humingi ng paumanhin si Arthur, iniisip na baka istorbo siya, lalo't naalala niya ang nasunog na damuhan mula sa kanilang sparring. Isang matandang kasambahay na si Maria ay pabirong sinisi siya, ngunit halatang biro lamang ito. Nilinaw ng butler ng pamilya na si Maria ay talagang mahilig mang-asar at hindi dapat seryosohin.
Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga tauhan ng bahay. Tahimik na nanonood si Arthur. Napansin niya ang kasiyahang ipinapakita ni Lilia, malayo sa tahimik na anyo nito kanina. Nang magtanong si Lilia kung may natitirang duck meat pa, lalo na ang matatabang parte, tinukso siya ni Maria sa tumatabang katawan. Umarte si Lilia na nagtatampo, ngunit may halong biro at hiling na bigyan siya ng pork belly sa susunod. Lahat ay nagtawanan, at sa mga sandaling iyon, nakita ni Arthur ang tunay na ugali ni Lilia, masayahin at bukas loob. Isang kasambahay ang bumulong kay Arthur na si Lilia ay madalas tumambay doon kapag siya ay na-stress. Nagtaka si Arthur, bakit naman siya na-stress? Ipinaliwanag ng butler na inaasahan ng kanyang mga magulang na maging isang magus si Lilia kahit hindi sila mga salamangkero. Gusto rin naman ni Lilia na maging isang magus, ngunit napakalaking pressure ito para sa isang batang babae. Tahimik na pinagmasdan ni Arthur si Lilia habang kumakain at nakangiti, ramdam niya ang bigat na dala ng dalagita sa kabila ng kanyang masayahing panlabas na anyo. Pagbalik sa pangyayari sa kanyang silid, muling tiniyak ni Arthur sa kanyang mga magulang na ramdam niya ang kabutihan ng pamilya Helstea at hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Ngumiti sina Alice at Reynolds at tahimik na lumabas ng kwarto upang bigyang pahinga si Arthur. Habang papatapos ang gabi, marahang bumati ng good night si Alice sa kanyang anak, punong-puno ng pagmamahal at pasasalamat na muling makapiling siya. Isang gabi ng muling paglalapit ng pamilya, ng tawanan, pagninilay, at damdaming tunay, isang mahalagang pahinga para kay Arthur bago siya tuluyang magpasya tungkol sa landas na tatahakin sa kanyang hinaharap. At dito nagtatapos ang chapter 32 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 33? Mag-comment na sa baba. Hanggang sa muli, paalam!